Hello all signs, tignan na natin ano itong gabay ninyo. Sorry, hindi ko naikabit yung aking mic. Ayan. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Malaking tulong and sobrang na-appreciate ko lahat ng comments, likes, shares ninyo. And for those na interesado sa private reading services ko, pakibasa na lang yung mga nakasulat sa description or pakipanood hanggang dulo. Start tayo kay Aries, all 12 signs, no? Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Timeless reading to guys. Meaning kahit kailan nyo ito mapanood. Hindi ko lalagyan ng specific na date. Okay, you have Four of Swords and Knight of Swords. And Hermit, strong energy ng air signs, Gemini, Libra, Aquarius, and then you have the Hermit which is Virgo energy. Pwedeng yung iba sa inyo, nandun kayo sa period na kailangan nyo ng pahinga, or pwedeng yung iba naman is nandoon kayo sa period ng healing, recovery period na, ano? So, ayan. It indicates na whatever you're going through right now, meron ka mang health issue, meron mang may masama pa iramdam, may sakit. So, nandoon ka na sa period ng healing and recovery. O, makaka-back on track ka na soon. No? So, nakita ko pagaling na. O, kung may na-hospitalize man dyan, may nagkasakit man dyan, kung na-confine, pauwi na ng bahay. No? Unti-unti na nag-heal. Okay. Yes, I can also see na yung iba dito pwedeng tapos na yung period ninyo ng pagiging inactive. So, kung galing kayo sa matagal ka nakatambay, no, matagal ka na stay sa bahay, matagal ka na stuck, pwedeng yung iba sa inyo, ayan, pwedeng kung matagal kang walang pinagkakaabalahan or trabaho, nakikita ko magiging active ka na uli. Sabi ko nga, meron ditong magiging back on track na baka tapos na yung leave ninyo, tapos na yung bakasyon ninyo, yan, back to normal na, back to reality na, back to work na, sasabak na uli. O, kung halimbawa, OFW ka, umuwi ka, babalik ka na uli doon. Or kung seaman ka, babalik, ka na naman, sasampa ka na uli ng barko. Okay? And yung iba dito, if nag-a-apply ka ng trabaho, specific sa medical field yan, or medical setting, pwedeng iba sa inyo matanggap na sa application ninyo. Makahanap na kayo ng papasukan ninyong institution. Okay, hindi lang naman sa medical field, pwedeng iba rito na nag-a-apply na uli, no? Nag-a-apply pala, no? So, makaka-ano na kayo. Makaka-in na kayo dyan. You have Knight of Swords, okay. Don't just dive in, Aries. Ano man to situation na to, naku, pigilan mo yung mga impulses mo. Huwag ka maging impulsive padalos-dalos, no? Or don't just dive into conclusion. Ano naman tong bagay na to, alamin mo muna. Huwag ka ring makikisali sa hindi mo dapat i-involve yung sarili mo. No, choose your battles carefully. Yun yung reminder sa iyo ni Knight of Swords. Huwag magmamadali. Huwag makikisaw-saw sa issue ng iba. Basta huwag kang magda-dive basta-basta. So, ano naman yung bagay na yan, dala lang ng, nabigla ka, meron something kasi dito na, parang ni-rush, nabigla. Something na, na-excite ka ba? Basta, iwasan mo yung mga ganon, yung acting on impulse, or bubuka yung bunganga mo nang hindi mo iniisip. Kontrolin mo, Okay, following your path with the Hermit card. So, nakikita ko dito, pwedeng merong new path na mag-o-open para sa iyo. Or maybe, this is something na pinag-isipan mo or pinag-iisipan mo na gagawin. Pwedeng gagawin mo pa lang, no? Pwedeng yung iba rito nangyari na sa inyo, pero yung iba baka mangyayari pa lang.
This is something na pinag-iisipan mo. Which path to take, no? Meron kasing something dito about choice, about decision to make, na kung ano yung dapat gawin, ano yung next move or next path na tatahakin. So, yan yung nakikita kong figure out mo. Kaya ka may Four of Swords dito, may dalawa kang cards ng contemplation, something na pinag-iisipan mong mabuti. Or dapat pag-isipan ng mabuti kung yan yung ina-advise sa'yo ng cards mo. So, pagdating sa love life mo, I see your side of the story. So, nakikita ko dito is kasunduan, whether ewan ko, kung meron na ba kayong agreement na itong person na to, or kung nagkaroon ba kayo ng misunderstanding, which is kailangan, parang ang sinasabi ng cards mo is, pag-usapan yung mga bagay-bagay, pakinggan yung bawat isa. Kaya nga meron ka Knight of Swords dito, huwag ka kagad mag-judge, huwag ka kagad mag-jump into a conclusion. Kasi nga, meron something dito na kailangan mong marinig or kailangan niyang marinig. Understanding, listening to each other, understanding yung both sides. Hindi lang side mo, kundi pati side din niya, importante. Pagdating dito sa relationship ninyo, sa connection ninyo. Ayan o, there has to be equal give and take in a relationship for it to be balanced, for it to survive, for it to work. Hindi pwedeng one-sided lang. Okay, basta kung ano man ito, may issue man wala, meron something dito na kailangan alamin mo rin yung side niya or pakinggan mo rin yung side niya, vice versa. Ganun din siya dapat sa'yo. Okay, nagde-demand, meron ditong person na nagde-demand na gusto niya ganito rin, kung paano yung kung naibibigay niya, syempre, deserve din naman niya na ganun din yung treatment na ma-receive niya. Okay? Kumbaga, hindi lang dapat one way. Ayan do not let ego get in the way between you and this person. So, ayan, malaking part, yung malaking role ng ego para dito sa kung ano man conflict na meron kayo, pwedeng ego or pride yung issue. Okay, move na tayo kay Taurus. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Taurus. Ito yung timeless gabay kapalaran mo. Kahit kailan mo makita to. May mga dapat malaman. Pakipanood na lang yung intro video at saka hanggang dulo pati yung mga nakasulat sa description, Taurus, kung interesado ka sa private readings ko at sa iba pang details. Okay, meron kang Two of Wands, meron kang Four of Pentacles, and Four of Swords. So, may dalawang 4 dito. Tignan nyo na lang sa numerology. Ano meaning yan? Hindi ko alam. Hindi ako maalam sa numerology. Okay. So, pwedeng you are dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, or an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Wow, Four of Pentacles is about, stability, yes, 4 nga pala is about stability. So, whether ang pinag-uusapan natin, kabuhayan mo, finances mo, career mo, mukhang stable. Kinakikitaan ko rin dito ng stable lang pag-iisip as of now. Ibig sabihin, you have the capacity na, ano ba tawag dito? Ma-absorb itong sitwasyon na to at alam kung ano yung gagawin. Kumbaga, nandun ka sa tamang pag-iisip Okay? Nandun ka sa tamang track regarding sa mindset mo. Wow, Two of Wands is about dalawang opportunity mo. Yes, you could have 2 opportunities coming in your way or dalawang choices, Pwede kang makapamili, Importante meron kang chance na makapamili.
Okay? Something about your plans, no? Meron ditong tao na may mga plano, ikaw man yan. Nakikita ko, pwedeng may kinalaman sa sa career mo yung plan na yan. At ang nakikita ko dito is pagfo-focus or kailangan mong bigyang focus kung ano tong mga gusto mong mangyari, goals, no? Importante yung pagpaplano, importante yung kailangan may gagawin ka, hindi yung ayaw umalis sa comfort zone mo. Ayan, pwedeng ganun eh. Pwedeng iba kasi dito may mga plano kayo pero parang wala naman kayong ginagawa or takot naman kayo mag-try. So, ayan. Nakikita ko yung success, ma-achieve mo yun kung gagawin mo yung mga bagay na sinabi ko. No? Oo. Sabi kasi dito, I focus on what I want and make it happen. Not just about manifesting the idea, the goal, the dream that you have in mind, but also careful planning and then follow up mo yung mga plans mo with a definite course ng action, effort, implementation. Yan. Not enough na meron ka lang plano, that implement mo rin, no? Trust that you are safe and protected. Ibig sabihin, may sapat pagdating sa financial, sa pangangailangan sa material things, no? Because this is about earth signs or coins. Some of you are naghahanap kayo kung saan kayo huhugot ng lakas ng loob, ng tapang pagdating dito sa isang bagay na gagawin ninyo. So, don't be afraid to leave your comfort zone. Yun din yung sinasabi ni Two of Wands mo rito. Meron dito something na naghahanap ka kung saan ka huhugot ng lakas, ng tapang. Lahat ng kailangan mo para dun sa bagay na gagawin mo. Okay, pagdating sa love life mo, some of you may nako-confuse dito. Take note it could be your energy ng person mo. Meron ditong nako-confuse or left confused. Nafi-feel ninyo na parang malabo na, hindi alam ano pa yung next na pwedeng mangyari. Meron kasi ditong, I don't know, pwedeng bigla na lang umalis, bigla na lang ng ghost, ni ho, biglang wala na, pwedeng na-disconnect kayo. Ayan, detachment, escape. Pwedeng pwedeng itong person na to or ikaw, dinidetach mo na talaga yung sarili mo, baka nag-let go na yan, baka ayaw niya na, or maybe meron siyang iba pang reasons. Tapos yung isa confused, naiwan ng confused dahil doon. Kasi in the first place, parang itong connection na to, parang wala naman label yung iba sa inyo. Pero parang importante sa inyo yung connection, parang interesado, parang gusto nyo pa. Kaya lang wala nga label. And then, ang problema mo nga dito, yung isa umiiwas or lumayo. So, ibig sabihin, malabo to. Kasi, kung talagang may plano sa'yo yung person na yun, bakit naman niya gagawin yun? In the first place na, iwan kang confused. Tandaan nyo guys, ito real talk. Sa mga mahilig sa love life dyan, total mahilig kayong pumag-ibig. Kapag ang person, ang binibigay lang niya sa iyo puro stress, frustration, and confusion, then it's not love and it's not worth it sa palagay ko. So, yan yung pag-isipan mo, Taurus. Matanda ka na, alam mo na yan. Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung mga dapat mo malaman? Ito yung iyong timeless gabay. Panoorin mo na lang yung intro video or hanggang dulo kung interesado ka sa mga private readings ko. At nandyan din lahat ng details pati sa description. Okay, timeless reading to. Kahit kailan mo ito mapanood, Gemini. So, meron ka ditong 2 of Cups, 3 of Swords, 5 of Pentacles. Okay. Water sign energy, meron dito Cancer, Scorpio, Pisces. Meron din kapareho mong Gemini, Libra, Aquarius, or Taurus, Virgo, Capricorn. Hoy, partnership, 2 of Cups. Pwedeng romantic, pwedeng hindi. O, pwedeng yung iba, kung single kayo, it's an indication na pwedeng may paparating na romantic partnership sa inyo. O,
At dun sa na iba naman na taken na may asawa na, may karelasyon na, o pwedeng yun na nga, pwedeng yung iba dito, you are already in a commitment, in a relationship. Kaya lang, Three of Swords is about ending, breakup, or yung mga bagay na maaaring magbibigay sa iyo ng masakit, no? Pwedeng masakit na pangyayari, disappointment, loss, yan. Falling out of love, masakit, or betrayal, or third party situation. Marami kasing ibig sabihin to. No, pwede sa health hindi rin maganda ibig sabihin nito. So this could signify going under the knife. Ibig sabihin surgery or other medical procedures, no. Hindi ako doctor, guys, and disclaimer lang, nakita ko lang, no. Sinasabi ko lang ano yung mga nakikita ko dito. So, pagdating sa mga health matters, alam natin na doon lang tayo sa lisensyadong doktor pupunta. Okay? Okay. Basta, hindi lang naman always ganun yun. Pwede rin naman nga something na something lang na masasaktan ka looban mo, or masasaktan yung ego mo, yung pride mo. Something lang na mahirap, masakit. Si Three of Swords, okay? Mahirap iproseso, mahirap tanggapin, mahirap pagdaanan, difficult situation, pwede rin naman. So, i-associate natin yan. Pwedeng iba, nagkakaproblema kayo ngayon sa connection ninyo, no? Or it could be na magdulot sa inyo ng kalungkutan itong ginawa nitong person na to. Pwedeng ganun. You have five of Pentacles, okay? So, abandonment, no? There is abandonment dito. So, yun na nga, pwedeng merong nangaliwa, may nag-flirt, merong na-betray ka nitong person na to. Romantic man, hindi itong betrayal, guys, ha? Pero, nakikita ko kasi dito, pwedeng related sa romantic din, no? Pwedeng iba, nagkakaroon lang kayo ng mahirap na pinagdadaanan pagdating sa buhay ninyo, specific sa pera. Okay? Or nakakaramdam kayo ng abandonment or rejection. Love life mo? Yes, siguro nga, kung past person na to or kung naghiwalay kayo, siguro dapat pwedeng iba sa inyo single, inaasikaso nyo muna yung sarili nyo, or natututo na kayo, finally, na-realize ninyo na kailangan mahalin nyo yung sarili ninyo. Maaaring galing kayo sa isang breakup, or meron kayong mga realizations pagdating dito sa person na kakonect ninyo. Maaaring love nyo pa rin yan, oo, pero parang kailangan, love mo yung tao, love ka nung tao, pero kailangan ninyo na kailangan ninyo yung self-respect, self-love at this moment. Yun yung lumilitaw dito. Meron kasi ditong hindi deserving, ayan merong lumilitaw na unworthy sa inyong dalawa dito sa connection na to. Pero yun na nga, yung meron pa ring nakakaramdam dito na despite na ganyan yung nangyayari sa inyo, or kung naghiwalay na kayo or nagkalayo, andun pa rin naman yung love. Pero kailangan lang din mahalin yung sarili. Okay? Nandun kayo sa process ng healing, ganun. Cancer. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Timeless ka ba ito, Cancer? Kahit kailan mapanood, no? Panoorin mo na lang intro or yung pinakadulo para sa private readings. Kung interesado ka, pati na rin yung mga nakasulat sa description. Full card. Full card, Three of Wands. Okay. Pwedeng you're dealing with, fire sign. Strong energy ng fire sign. Aries, Leo, Sagittarius. Wow, so nakikita ko dito. Kung meron kang goal, mukhang ma-achieve mo yung goal na yan, no? Mukhang nasa sayo lahat ng kailangan mo para ma-achieve mo yan. Especially yung energy, yung determination, yung passion mo, yung pinaka-fuel mo para magawa mo yung bagay na yan, kung ano man yan. Okay, meron something na hindi mo ina-expect with the Tower card.
It could be a big revelation, Cancer, kasi minsan si Tower card may mga bagay na ine-expose siya sa buhay natin which is yun yung mga kailangan ng i-let go. Yan, pwedeng there is something here about letting go, accepting the fact, the reality na dapat ganito, ganyan. Unless i-reject mo, para basta merong surprise or shock. Pwedeng good, pwedeng bad news. Pero kung ano man yan, ito yung makakapagpamulat dapat sa'yo. Okay? May mga dapat ka ng bitiwan, i-release, i-surrender para mag-move forward ka. So, depende na nga lang sa'yo. Sabi ko nga kung tatanggapin mo yung power moment na yan or i-resist mo. O kung magiging denial ka doon sa dapat mong tanggapin. May panibagong experience dito para sa'yo, the Fool card, panibagong chapter to, na kailangan mo ng Ayan, you are about to enter something. O pwedeng iba yan, panibagong career, or panibagong relationship, or panibagong pakikipagsapalaran naman, ano naman tong kakaharapin mo. Sabi dito, you are guided and protected dito sa iyong magiging journey. So, mukhang meron kang panibagong journey na tatahakin, Cancer. Pagdating sa love life mo, meron ditong nagsisisi, may mga hindi siya nasabi, or pwedeng meron nag-hold back, hindi ko alam, so for what reason. May mga hindi pa siya inamin, or yung nagtitiis ba to, nagpipigil ng ewan. Pero pwedeng iba nagsisisi sila bakit hindi nila sinabi yung mga dapat nilang sabihin or ginawa yung dapat nilang ginawa. Realization, realization dito parang meron din sa love life mo. Parang may nasisense ako na realization. Parang meron dito kasing nare-realize niya na yung parang ngayon lang niya naiintindihan yung person, whether ikaw yan o yung person mo, bahala na kayong magtag, pwedeng energy mo yan, energy niya. Pero parang kinailangan mag-let go. Oo. Ayan, may detachment. Kailangan nang i-let go. Baka yung iba sa inyo, na-realize nyo na baka talagang hindi meant to be, or baka ito talaga yung pinakatamang gagawin ninyo. Kaya para rin sa sarili ninyo yan So, pwedeng gusto nyo na lang din matapos na or diba, gusto mo na lang din ng ending or closure, pwedeng ganun. So, nakikita ko is detachment, releasing, letting go pagdating sa love life kasi nagkaroon nga ng understanding or realization. Pero, meron pa kasing mga bagay dito na hindi nasabi. Hindi ko alam kung kaninong side sa'yo or sa person mo. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, Timeless, gabay kapalaran mo. Panoorin mo na lang yung intro video or hanggang dulo, Leo. Pati yung mga nakasulat sa description, pakibasa kung interesado ka sa private readings ko, etc. Three of Cups, 5. Uy, puro cups. Strong energy na water signs. Cancer, Scorpio, Pisces. Meron dito. At saka, the High Priestess, it could be Taurus. Taurus. Baka may Taurus din, Three of Cups. Okay. Tingnan muna natin yung love life para makita natin lahat. Okay. Okay. So, mukhang hindi mo ine-expect na magagawa sa'yo nitong person na to, pero yun yung mangyayari or yun yung nangyari. Kasi pwedeng sa iba tapos na, pwedeng sa iba mangyayari pa lang. At ang nakikita ko dito sinasabi ng cards mo, tanggapin mo na yan, hindi na babalik yan. Yan na yun.
mag-move forward ka na lang. Five of Cups eh. Pero it could be na some of you nahihirapan pa rin tanggapin. Hindi pa rin matanggap. Pwedeng iba may mga pagsisisi. Pwede yung iba hinihintay nyo pa rin bumalik. Umaasa pa rin kayo. Okay? Tinakasan ka na nito, nilayuan ka na, ayan, escape po. O kung hindi pa nangyayari yan, yan yung mangyayari. Ayan o, may mga unexpected. So, nakikita ko lang dito, Leo, hindi mo makukuha yung ine-expect mo. Maliwanag yan, lalo na dito sa love connection na to. Yung outcome is iba doon sa yung expectation. Yun lang yung masasabi ko. Baka ma-disappoint ka lang. Kasi dito nakikita ko 5 of Cups, umaasa ka pa rin. Kaya nga sinasabi nitong 5 of Cups mo, dear, mag-move on ka na. Hindi na babalik yan. Yan na yun. It is what it is. Magsimula ka na lang ng panibago. Whether sa love life yan or hindi ha, nag-a-apply tong 5 of Cups na to. Nakikita ko doon na may iba pang darating sa'yo, may opportunity pa. Hindi lang itong person na to, hindi lang yung career na yan, etc. Whatever. Possible din may third party dito, 3 of Cups. Kaya nag-kinat off ka na neto, dinispat siya. Or ika-cut off ka pa lang, i-ghost pa ka pa lang. Basta meron ditong mangiiwan, yun lang yun. Meron ditong mangiiwan at may maiiwan. Kahit gaano man kaganda tong connection ninyo is mame-mess up dahil dito sa gagawin netong person na to. Possible din na may mga tinatago yan ha. May kinikip mo. Meron dito High Priestess eh. So may mga alam yan, may mga pwede siyang sabihin, dapat sabihin, pero meron siyang tinatago niya. Silent, no? Na-feel ko rin dito may silent, may cold treatment, or walang communication, na-cut off, na ghost, na block, etc. Lahat na ng mga nirereklamo ninyo sa comments ninyo. Yan. Okay? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung timeless gabi kapalaran mo. Mga dapat mong malaman kahit kailan mo mapanood ito. Virgo, timeless to. Panoorin mo na lang yung intro or yung pinakadulo na itong reading. Kung interesado ka sa private readings ko, nakasulat din sa mga description lahat ng details. Death card, which is Scorpio energy. Meron ka ring water sign dito, Cancer, Scorpio, Pisces, at saka fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Death card, okay. Ending, or may panibagong darating sa'yo. Sa romance man to, sa love life man to, hindi. Pwede rin itong walaking pagbabago na pagdadaanan mo kasi death card yan, transformation yan eh. Kumbaga ano ba tawag nila doon? Parang renovation yan, oo. Ano ba tawag doon sa sasakyan? Overhaul ba? Hindi ko alam kung tama ako. Basta malaki yung malaking pagbabago to na harapin mo. Possible din na may nag-end dito kasi death card yan eh. Yun naman lagi yung simula nun eh. Yung ending na yan na inaakala mo is just a beginning ng kung ano yung merong bagong paparating sa'yo. Okay? Pwedeng nangyayari siya at the same time. Ending and then meron kang ini-embrace na something na bago. Then dumadaan ka din doon sa process ng pagbabago. Yun. Pwedeng nangyayari all at the same time. Okay? Sa career man yan or sa love life mo. Or sa ibang bagay. Okay, 2 of Cups. So, yun na nga. Nakikita ko dito is paparating na love. So, whether single ka, ngayon ka pala magkakajowa, or galing ka sa isang ending ng relationship. Oh. Romantic partnership man ito or hindi ha, meron panibagong commitment, may panibagong love, may panibagong career or opportunity. Okay, nakikita ko dito is meron. Oo, kaya kung may nagtapos man dyan, meron paparating na bago.
Yun na yun, itong dalawang ano mo, ano. Wow, nakikita ko dito, this is something na worth it ipaglaban with the 7 of Wands. So, career man yan or hindi, worth it yan yung nakikita ko. And nakikita ko dito, ipaglalaban mo yan or ipaglalaban ninyo pareho yan. Okay? So, this is something na ano ha, mangyayari pa lang yun yung nasa sense ko. Pero baka kasi sa iba sa inyo, nangyari na or nangyayari na. Meron something dito na kailangan mong ipaglaban. Yan. Tungkol sa prinsipyo mo or values. Kasi may binabanggit dito about your values. So, kung ano yung pinaniniwalaan mo dito, yun yung paninindigan mo. Yun yung nafe-feel ko sa 7 of Wands. Ilalaban mo yan kasi yun yung ano, yun yung sa tingin mong tama, yun yung ano, yun yung pinaka-prinsipyo mo. Okay? Para nakikita ko nga, it's worth it. Ano man yung ipaglalaban mo yan, sa romantic o hindi. Tingin ko is, karapat dapat lang. Worth it ipaglaban yan. So, sa love life mo, mukhang may mga hindi pa tapos dito. Kaya kahit nakikita ko dito, may nag-ending na relationship para sa iba, whether para sa kanya, para sa iyo, merong unfinished business sa inyo netong person na to. Oh. Meron pa kayong mga dapat linawin, pag-usapan, malaman sa isa't isa, marinig sa isa't isa. O, maaaring yung iba, hindi kahit gustuhin yung mag-move forward or kahit gustuhin niya mag-move forward, pwedeng yung iba dito gustong mag-sorry or yung iba naghihintay kayo ng validation or ng sorry from this person. Kasi kailangan ng forgiveness Yan o. Sa family man to, sa romantic, yung nakikita ko dito, kailangan ng pagpapatawad, ng paghingi ng sorry para lang maka-move on. Kung hindi, hirap mag-move on. Kasi may unfinished business, di mapakali, alam mo yun, di makaalis doon. Meron dito, okay. So, yung iba, you're dealing with grief, maaaring may sumakabila na jowa, na loved one. Oo. Hanggang ngayon, pwedeng feeling empty pa rin kayo dahil doon sa loss na naranasan nyo, whether breakup lang yan or meron talagang namaalam. Namimiss pa rin, yan. Pwedeng namimiss ka pa rin niya or namimiss mo pa rin siya. Kung kahit naghiwalay na kayo, or yun na nga, kung namaalam na yung person na yun, wala na siya sa buhay ninyo at alam nyo hindi na siya babalik. Ang laki pa rin ng emptiness na nararamdaman ninyo because of the loss of that person. Okay? So, yan. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Libra, panoorin mo na lang yung intro video or hanggang dulo kung interesado ka sa private readings ko. Pakibasa na lang din yung mga detalye nakasulat sa description. Yan. Ugaliin pong magbasa, lalo na sa mga interesado. Hindi ko po mai-explain isa-isa sa inyo yan sa comment, no? Kaya kayo na lang po yung magbasa, utang na buo. Ayan, may nakakadil ka dito. Pwedeng may water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Pwede rin may kapareho kang air sign, Gemini, Libra, or Aquarius. Star card yan Pwedeng may Aquarius, no? Wow, ganda, Libra. Nakikita ko dito. Magkakaroon ka ng opportunity. Kasi ayan, no? Sinasabi ng Three of Cups mo, pwedeng may mga opportunity paparating sa iyo. In career man yan, in friendship, or in love life. Okay? Uy, Libra, nakikita ko dito may pag-asa pa with the star card. Malaki yung chances mo. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa rito sa bagay na to kung ano man yan. Kasi mukhang matutupad dyan with the star card. No? Kumbaga, remain positive. Remain positive, yun yung sinasabi ni Star Card. Hindi imposible na mangyari yan or ipagkaloob sa iyo yan kung ano man yan balang araw. Okay.
At nakikita ko dito, Libra, mukhang makakadiskarte kayo with the Seven of Swords. So, nakikita ko hahanap at hahanap kayo ng paraan dito. And nakikita ko na madidiskartehan ninyo yung bagay na yan. Kung ano man yan, makakaisip kayo ng solution. Kumbaga ninja moves, Libra. Itong Seven of Swords mo is ninja moves. Positive yun na sense ko. So, nakikita ko, susubukan mo tong diskarte na to at mukhang this time magwo-work yan para sa'yo. Okay? Pwedeng kakaiba kasi yung yung approach mo, yung diskarte na gagawin mo dito, pero buti magwo-work. Yun yung nakikita ko dyan. Pero itong ganitong style, hindi siya laging applicable, Libra. Hindi at all times applicable yan. Siguro matchambahan mo lang na okay. Buti na lang nag-work yun, no? Pwedeng ganun. Pero mag-ingat ka pa rin kasi Seven of Swords is about deception. Or someone na, kung tao yan, someone na may mga pinaplano siya, hindi mo alam, no? Basta, o pwedeng ikaw din naman yan, na may nagpaplano ka ng ganito, ganyan. Mga discarding patago, yan, pwedeng ganyan. Or meron tao na ganun yung gagawin sa'yo. So, tignan na natin tong yung love life. Some of you, baka ma-broken heart kayo, baka mukhang mame-mess up na naman tong connection na to. It could be, yun na nga, kasi nga may Seven of Swords, no? Baka ito ay ma-take advantage ka lang, niloloko ka lang pala, or may ginagawa siya na hindi mo alam. So, kung sino man yung nagsasabotage dito sa relationship nyo, kung sino yung gumagawa na itong act ng Seven of Swords, siya yun. Siya yung deceptive, So, yung pagiging malihim niya or meron talaga siyang ginagawa na hindi mo nalalaman, yun yung sisira sa inyo. Kasi parang feeling mo hindi ka na na-appreciate na itong person na to, baka ganun, mauuwi sa ganun. Darating yung araw na ma-feel mo na lang sa sarili mo, okay, hindi na parang wala nang time. Tapos parang may mga tinatago na siya sa'yo, hindi niya sinasabi. At saka yun yung magiging cause ng pagiging broken-hearted mo in the future, Libra, kung sakaling ganyan yung mangyayari sa inyo. Kasi parang nakikita ko, deception na naman to Okay, pwedeng itong tao na to, mapupunta ka sa maling tao na naman. Maaaring lokohan na naman to, no? Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung inyong timeless gabay. Kahit kailan nyo mapanood. Panoorin mo na lang yung intro video, Scorpio, hanggang dulo. Kung interesado ka sa mga private readings ko, pakibasa na lang din yung mga nakasulat sa description. Okay, may fire sign energy dito. Aries, Leo, Sagittarius. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius, at saka Cancer energy. Strong energy ng Cancer. Wow, ang ganda naman ng cards mo. Except for the Three of Swords, ha. Parehong maganda yan. Nakikita ko dito, you have the determination. A successful outcome. Magandang outcome. Naghihintay sa'yo with the Chariot card and King of Wands. Nakikita ko na you are confident and magiging successful. Ano man yung gagawin mo. Kasi ito yan Dahil talagang porsigido ka Desidido ka dito sa bagay na to. So, meron something about making a decision. Whether to move forward or about making choices, no? Kung mamimili ka dito. Kasi meron something dito na dalawang path or dalawang choices mo. Kumbaga may dalawang options ka dito. Pero, regardless, nakikita ko talaga ipupush mo to. This is something na magko-continue, magkakaroon ng outcome, magmo-move forward, no? Napaka-positive na itong Chariot card mo Pati ito, Confident, King of Wands, ibig sabihin, you have lahat ng kailangan mo para ma-overcome mo tong sitwasyon na to or makuha yung outcome na gusto mo. No? Kaya nga nakikita dito may success. Ito, success din. Okay, pwede rin ito may indication ng travel.
Basta you will reach a successful conclusion. Ano man yung destination mo na yan, mari-reach mo yan. Meron nga lang mga bagay dito kahit mahirap tanggapin, Scorpio, you need to accept with the Three of Swords, no? The Swords is about tears, sadness, loss, ending, breakup, no? Divorce, pwede rin. Siguro may parting of ways or merong sad truth or bitter truth, mahirap lunukin, pero kailangan mo tanggapin, yun lang yun. You have to deal with it kahit gaano kasakit. Yun lang siguro yun, Three of Swords, no? Pwede ka rin namang ma-broken heart dyan. Ibig sabihin, masaktan ka dyan sa gagawin na yan, sa proseso na yan. Ano man yan, related man yan sa love life mo or hindi. Sa love life mo naman, may magulo isip dito. Pwedeng siya, pwedeng ikaw, yung person na connect mo. Tsaka may feeling guilty dito. Mangyayari pa lang or nangyari na, hindi ko alam na iba-iba, hindi natin hawak yan sa mga bawat buhay ng tao. Pwedeng sa iba mangyayari pa lang, sa iba tapos na. Basta meron dito, malalagay kayo sa period ng confusion, yung tipong mahihirapan kayo mag-decide kung ikaw yung pinatutungkulan nito. Or baka naiinis ka dito sa person na to kasi wala siyang sariling disposisyon, hindi siya makapag-decide, pwedeng naghihintay ng matagal, nakaka-frustrate, or walang paninindigan, yung mga ganyan. Kasi nakikita ko dito may strong energy ng ng determined, pero yung isa hindi eh. Hindi makapag-decide, no? Or hindi makapamili. At nakikita ko naman dito ng moving on. Pwedeng iba sa inyo yan. Nandun pa lang kayo sa process ng nagmo-move on pa lang kayo. Trying eh. So yan, nakikita ko dito. Mahirap man, yun nga yung sinasabi ko, Three of Swords, pwedeng nagkaroon ng separation, no? Kasi lumilitaw naman, may Three of Swords yan. So pwedeng iba, magbe-break pa lang kayo or galing na kayo sa breakup and then pwedeng andun nga, mahirap man yung process, tatanggapin ninyo yun, acceptance muna and then doon pa lang magkakaroon ng healing and moving on, no? Masasaktan, basta meron dito masasaktan. Ayan, binabanggit na rito, nakadalawang card na, oh. Masasaktan. Oh. Kasi nga breakup to. Breakup. Meron ding feeling guilty rito. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung inyong gabay. Timeless. Panoorin mo na lang yung intro video. Sagittarius or hanggang dulo kung interesado ka sa mga private readings ko. Pakibasa na lang din yung mga nakalagay sa description. Hindi ko kayo may isa-isang sagutin sa comment. Kaya ugaliin pong magbasa. Okay? Maraming salamat. Okay, energy ng earth signs. Meron. Pwedeng may Taurus, Virgo, Capricorn. Meron ding air sign, Gemini, Libra, Aquarius. At saka water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. It's about the past. Sagittarius, meron pa rin hindi makamove forward, meron pa rin nakakapit doon sa past. Ayaw mag-let go, hindi maka-let go. Oh. Pagdating sa kaperahan, nakikita ko maganda kasi may Four of Pentacles ka. Ibig sabihin, enough. Or pwedeng may ipon, pwedeng stable naman yung source ng income, pwedeng stable yung negosyo, yung trabaho. Basta nakikita ko pagdating sa pera, hindi problema. Nakikita ko Ace of Swords, it's a revelation or malaking decision na kailangan mong gawin. Or it could be a solution to your problem, no? Something na pag-iisipan mong mabuti. Pero nakikita ko kung magkaroon man ng difficult situation, problema, masusolve yan with the Ace of Swords. Makakahanap at makakahanap ng sagot. Lilitaw din yung katotohanan kung nag-aantay ka ng truth dito, ng revelation. Pero meron nga something dito na nagkakaroon ng, alam mo yon, reminiscing, nostalgia. O baka may mga nami-miss kayo. O baka tipong kabataan ninyo.
Kahit romantic, kahit hindi, pwedeng mga magagandang memories lang din to or basta memories ng past. Nagno-nostalgia, ano? Okay? Pagdating sa love life, meron dito, pwedeng bahala ka na, itag mo, energy mo ba yan, energy ng person mo. Pwedeng nangyari na, pwedeng mangyayari pa lang. Meron dito, nagsisisi siya sa mga maling nagawa niya. Okay? Pwedeng may pagtutuwid na gustong gawin itong person na to kasi about sa mistakes niya, kung may mga, kung pwede lang niyang ibalik, ayan, pwedeng iba nagkakaranas ng regret sa love life, o pwede lang sanang ibalik, or pwedeng talagang gusto niyang mag-makeup, ayusin yung mga pagkakamali niya, bumawi, humingi ng tawad. Okay? Oo, meron ditong napapasana. O sana, ganito, ganyan, sana, ano. Basta nagsisisi siya and gusto niyang baguhin, ayusin yung mga maling nagawa niya. Nagsisisi tong tao na to na pwedeng niloko ka niya or hindi siya naging totoo. Kasi parang may mga tinagong sikreto dito. Okay. Past man to, present or future ha. So, kung present to, hindi maganda kasi pwedeng may mga sikreto hindi mo alam. O pwedeng may ginagawang kalokohan kasi may mga mistakes dito kung present yan. O mukhang may magme-mess up dito. Ayan o. Ako. So kung mangyayari pa lang to, alam na. O bahala ka na, itag mo yung sarili mo. Ha? Mukhang may magme-mess up dito sa connection na to. Possible kasi may tinatago dahil may ginagawa. Capricorn. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, Capricorn. Ito yung iyong timeless gabay, kahit kailan mo mapanood. Sa mga interesado sa private readings ko, huwag kayong tamad magbasa guys. Hindi ko kayo masasagot isa-isa sa comment. Basahin nyo lahat ng nakasulat sa description. Importante yung pinakaumpisa at yung pinakadulo. Nandyan lahat ng details. Madami kasi guys nag-i-inquire sa aking reklamador tamad. Hindi kasi ako nag-entertain ng mga tamad doon sa akin. Kung gusto nyong magpa-service sa akin, magpa-reading, matuto kayong magbasa ng mga rules, ng mga details. Hindi pwedeng mag-avail ka ng hindi mo naiintindihan. Kung tamad magbasa, wag na lang. Doon na lang kayo sa iba ha. Kasi hindi ko tinotolerate yung mga tamad, yung mga pa-VIP. Marami rin po ako inaasikasong client guys, hindi lang ikaw, kaya huwag kang mapiling, no? Maraming nag-a-avail guys, totoo lang. At may mga pila-pila dyan, pwedeng ikaw na lang ang inaasikaso ko. Kasi iba pa piling piling VIP, piling tamad lang, ayaw magbasa, gusto lahat i-chichika ko pa, wala naman akong time magsagot. Imagine niyo, dami-dami nagme-message. Wala akong time na sumagot sa lahat, isa-isahin ko, So, pangit sa love life mo, may third party rito. Whether tao tong mga third party, hindi. Hindi naman always tao, pero kadalasan tao. So, pwedeng may mga tao lang na sila yung makakasira dito sa relationship nyo or mga ibang factors, situations na pwedeng nakaka-apekto or makakasira dito sa inyong relationship. So, maging aware ka na lang dyan. Or pwedeng merong some kind ng sagabal para maging together kayo netong person na to. Baka bawal naman kasing connection ninyo. Okay, pwedeng yung iba dito may mamimiss kayong opportunity pagdating sa love life. Dahil hindi ko alam, dahil babagal-bagal ka. Ayan, kasi meron something dito na hindi mo ginawa doon dapat sa tamang timing. Like, I didn't act when I should have. Ayan. Instead na gumawa ka ng action ng time na yun, dinedma mo or na-miss mo yung opportunity mo. Ayan. Whether ikaw yan or siya, pwedeng magkapalit, pwedeng yung iba sa inyo tapos na, yung iba mangyayari pa lang, hindi ko kontrolado yung mga ganyang bagay guys. General reading lang kasi to. Okay? So, one-sided. Pwedeng iba, nakaka-deal ninyong connection is one-sided.
Pwedeng ikaw lang nagmamahal, pwedeng siya lang nag-e-effort, pwedeng ganun, no? Or merong gustong bumawi, ayan. Makeup makeup. Or pwedeng iba gusto nyo ng revenge, hindi ko alam. Kasi kung niloko kayo neto, dinala kayo sa third party, hindi ko na alam. Iba-iba eh. Marami kong energies na napipick up. Tower. Okay. So, meron ditong revelation. Epiphany. Tower card. So, expect mo na mabibigla ka rito. Pag nakita natin si Tower, expect the unexpected. So, sabihin na natin, may surprise, may shock, basta anything na hindi mo ine-expect. And, kung ending yan, pwede rin naman, basta kung ano man yung dulot ng Tower na yan is realization para sa'yo. Na may mga bagay na dapat mo nang i-give up, i-let go. O may mga bagay na dapat baguhin dito sa sitwasyon mo. No? Parang wake up call. Or may something na madidiscovery ka na basta may ma-uncover ka with the Tower card. Expect mo na rin yan. Alam mo, merong 4 cups dito. 4 cups kasi minsan sign ng ng tao na hindi siya interesado. Pwedeng bored, pero pwedeng hindi rin siya happy. Or pwedeng meron siyang hinahanap na wala rito sa sitwasyon na to. Ikaw man yan o yung person na nakakadeal mo. Oo. Pagiging disconnected, nandito nga, pero yung puso at isip niya nasa iba naman. Parang ganun. Three of Swords o breakup. Breakup or breakup or ending. Pwede ring meron kang marirealize, madidiscover na masakit. Magiging basta pwedeng tears to, sadness, loss. Mukha nga, tingin ko kung ano tong madidiscover mo, mangyayari dito sa Tower na to. Shocking yan para sa'yo. At mukhang mabobroken heart ka dito sa matutuklasan mo, marireveal dyan. Okay, Capricorn? Aquarius. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers, Aquarius. Timeless gabay kapalaran mo, kahit kailan mo mapanood. Panoorin mo na lang intro or pinakadulo, Aquarius, kung interesado ka sa private readings ko. Pakibasa na lang din yung mga nakalagay sa description. Excuse me, nadigay ako. Merong Aquarius energy dito, kapareho mo or ikaw. Meron ding Taurus. So, at saka water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Uy. Hopeful. Inspiration. Yun yung dala-dala ni Star card para sa'yo. Wow, nakikita ko dito is pwedeng seryosong commitment pagdating sa love life. Hierophant, pwedeng yung iba sa inyo is pagsasama or kasal. Kasal to. So, kung bago pa lang tong kakilala mo, tingin ko lang mukhang eto na yung taong wini-wish mo or yung relationship na hinahanap-hanap mo. Maaari kasing regalo ni universe sa'yo to, relationship man ito or hindi, Parang ito na yung, ito na yung dream come true, yung wini-wish mo na yan. Person man yan, relationship or hindi. Kasi something here about the star card na matutupad para sa'yo. So, pwede nga wish come true. So, kung tao tong swerte mo, parang hulog ng langit na, uy, ito yung person na hinihintay ko, ito na yung person na para sa akin kasi may nakikita ko nga pwedeng may marriage or mauuwi sa marriage ito. Ang ganda. Ayan you are welcoming new love. So yan, kung ikaw ay single ngayon, nagkaroon ka naman ng jowa sa past or hindi,
regardless, no, meron paparating na bagong love, bagong connection sa iyo. At nakikita ko this is may pagka malalim na klase ng love kasi meron kang Hierophant dito. It could be a sacred union, it could be a soulmate. Serious, no? True love, yun yung napipil ko. It's about trusting again. It's about opening your heart again. So, nakikita ko nga yan. Napakaganda ng energy mo. Na bukas ka uli yung puso mo to receive. Oh. Okay, it's not just about love. Ace of Cups is also about a blessing na ibe-bestow sa'yo. Ayan, you have Star card, no? Another sign ng blessing na marireceive mo yung Ace of Cups. Pero it could also mean a romantic connection. Aquarius, no? So, ano yung nagre-resonate sa'yo? Ay! Tingnan pa. Ay! Ang ganda naman ako. Sana yung last card mo maganda. Okay. Pero yes, siguro hati. So, kung nakikita ko dito, hindi mo talaga ina-expect itong connection na to, Aquarius. And nakikita ko na mukhang siya yung destiny mo. Bakit ko nasabi? Dito sa mga cards mo, Star. Sabi ko, ayan, so naputol. Sorry So, bakit ko nasabi na pwedeng ito na yung the one for you? Pwedeng destiny mo siya kasi meron ka ditong Star, Hierophant, Ace of Cups, tsaka yung destiny. So, hindi mo ina-expect itong tao na to darating siya sa buhay mo. Specific to sa mga single, guys, Specific sa mga single. Ayan. Sabi kasi dito, merong wish come true, diba? Parang siya yung pangarap mo, wish come true na matutupad sa'yo, tapos ipagkakaloob pa sa'yo ni universe yan. Okay? At bakit ko nasabing destiny? Kasi pwedeng serious, sacred kind of love yung sinasabi dito. Totoong love, okay? So, pwedeng iba tadhana nyo talaga. So, mukhang tadhana na magkatagpo kayo, maging kayo neto, magtagpo yung landas ninyo. Okay? And hindi mo ina-expect, no? Okay? So, hindi lang yon. Sabi ko hati kasi may unappreciated card dito. So, para sa mga taken na, ito naman para sa mga taken, married, may kakonect na, pwedeng meron lang kayong mga unexpected na outcome pagdating dito sa connection ninyo. Or may mga plans na hindi nag-work para sa inyong tao na to. Pwedeng hindi pa destiny ninyo yan, yung iba dito. Okay? Kung yung kalahating population ng Pisces is destiny ninyo, paparating Sabi ko nga specific, baka hindi nyo maintindihan. Yung iba na single, destined, may darating sa inyong destined. Pero yung mga taken na may asawa na may mga jowa nakakonect na ngayon, pwedeng itong person na to hindi pa talaga siya yung final. Maaaring iba nga sa inyo, hindi kayo pwedeng hindi na kayo na-appreciate nitong person na to, pwedeng walang pakialam ngayon tong person na to sa'yo. Sabi ko nga dito, pwedeng may disappointment, frustration, kasi meron kang mga hindi mo ina-expect. Pero yun yung mangyayari sa inyo. At saka yung iba, nag-i-struggle. Pwedeng iba dito, wala pa. Nag-i-struggle kayo, maghanap pa lang nung ninyo, the one. Okay, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Timeless gabay mo, Pisces, kahit kailan mo mapanood. Maraming salamat, Pisces, sa yung like, share, comments, pag-follow, pag-subscribe. Panoorin mo yung intro video, Pisces, para sa mga additional information, lalo na kung gusto mong mag-avail ng private reading ko. Sa dulo, meron din, at saka sa description. Okay? Kunin mo lang anong tumutugma sa Pisces. Pwedeng iba sa inyo tapos na, pwedeng iba mangyayari pa lang. Hindi ko kontrolado yung mga ganyang bagay. Maraming Pisces sa universe, no? Hindi lang isang tao. Kung hindi nakaka-relate, huwag ipilit. So, meron ka ritong Taurus energy, meron ka ring Leo energy, at saka Libra. Yan, baka may mga nakakadil kang ganyan. Ngayon, Pisces. Okay.
Tingnan din natin love life mo para kumpleto. Unappreciated. Okay, soul tie. Unworthy. Okay. Sige, unahin natin love life, Pisces. So, nakikita ko dito, pwedeng nag-e-effort ka. Either way, ikaw o yung tao na to na nakakadil mo, pwedeng nag-e-effort siya, pero ang masaklap nun, besh, hindi naman siya na-appreciate. Maaaring hindi ka deserving or hindi deserving itong tao na to na nakakadil mo. So, alam mo na yan, matanda ka na, okay? Pero nandoon pwedeng ikaw, you feel attracted to this person, vice versa, ganun din siya, pwedeng nagkaroon kayo ng connection, and merong binabanggit dito about soul connection. Okay, pwedeng soulmates kayo neto, magkatali kayo, hindi ko alam. Pwedeng yung iba, not necessary na magkasama kayo, pwedeng yung iba, hindi ninyo pa nakasama tong person na to, pwedeng ka-connect nyo pa lang, or ko-connect pa lang sa buhay ninyo. Napaka-intuitive nung person dito Pisces. Kaya kang basahin nito. Alam niya ikaw. Or ikaw, ganun din sa kanya. Pwedeng meron kayong pwedeng soul connection ito. Something na mas deeper. Kaya lang parang hindi, meron kasing something dito na, baka feeling lang naman niya or feeling mo, hindi ka niya na-appreciate. Pwedeng ganun. Baka you are expecting from this person na dapat ganito ganyan and vice versa, ganun din siya. Pwedeng at this moment hindi nyo naibibigay yung kailangan ng bawat isa or hindi ninyo maibigay. Baka may mga rason siya or may mga rason ka. Okay? Or pwedeng takot kang mag-fall short sa expectations niya or siya ganun din. Yan, pwedeng hindi ninyo lang namimit yung ine-expect sa isa't isa. Pero nakikita ko naman, definitely merong soul connection between you and this person. Para kasing feeling netong isa, hindi siya maka-measure up, hindi niya mapantayan yung energy netong person na to, whether ikaw yung nakakaramdam niyan or siya. Okay, so yan. Bukod sa distance, pwedeng yung iba, baka may age gap din kayo. Hindi ko alam kasi merong something like distansya between you and this person. Whether yung literal na distansya ang pinag-uusapan na magkalayo kayo. Or may mga bagay lang na feeling mo, hindi mo kayang pantayan, or feeling niya, hindi niya kayang pantayan or ma-provide sa'yo. Yan, parang ganun. Sabihin na natin, may gap kayo, whether sa distansya man yan, sa age, ewan ko. Pero pareho kayong intuitive siguro. Napapakiramdaman ninyo yung isa't isa. Alam nyo basahin yung isa't isa kahit di kayo nag-uusap. Ramdam ninyo. Okay, may mga secrets dito. Whether may tao na meron ditong tao na may mga hindi siya sinasabi sa'yo or ikaw, meron kang mga hindi sinasabi sa kanya. Feeling ko lang napaka-wise nito. Mataas yung level ng wisdom netong person na to, kung sino mo tong high priestess. Pwedeng si Libra. Okay. Okay, pwedeng iba nagpipigil din kasi kayo ng feelings ninyo Basta may strength card dito. Ibig sabihin, pinipigilan niya. Meron siyang something na pinipigilan sa sarili niya. Okay? Or kailangan niyang ma-overcome. Yan, it could be also a situation na mahirap o challenging, mahirap ma-overcome. Kaya siguro kailangan ng strength dito. Kailangan ng ano ba yung tawag dun, yung mataas yung para mataas yung pagtitimpi mo. Ano tawag dun? Patience. Ewan ko kung may iba pang term. Parang ganun. This is something na tinatry niyang labanan sa sarili niya So, pwedeng ito emotions, feelings, love, na pwedeng, alam mo, ganun ka-strong yung feeling, pero parang tinatry mong i-contain, tinatry mong kontrolin, pigilan, i-tame sa sarili mo. Hindi ko alam, basta may kinalaman yan sa pagkocontrol. Okay, Pisces and all signs, I hope makatulong sa inyo itong reading. Maraming salamat sa pag-drop by para manood. Take care, love you, God bless.
And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Alua, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.